Nasa loob na Mabuksan po lang. sila ng building. Yes Pagdating po nila sa loob ng building, ilang pinto pa po ang kailangang buksan? Dalawa. Dalawa. Alin po yung unang pinto? Ang tinawag naming main gate. Sabay naman yung tatlong putok. Pak, pak, pak. Pumutok muna ng dalawa, saka sila nagsalita ng lumaban-lumaban, nagpaputok uli ng tatlo. Tatlo. Pagkatapos nung dalawang putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung dalawang putok. Pagkatapos ng dalawang putok, sabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman tatlong putok. Pagpaslang kay Mayor Espinosa, isiniwalat ng isang testigo. Halos mangiyak ang kapatid ni Espinosa nang marinig niya ang salaysay ng testigo. Ito ay idinetalye sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Nakakapangilabot at nakakapanghina nang sabihin ng testigo ang huling pakiusap ni Mayor Espinosa sa mga pulis na tumumba sa kanya. Ayon sa salaysay, sinabi ni Mayor Espinosa na, "Sir, iihi lang po ako." Sabay sabi ng pulis na, "Huwag ka na mag-ihi-iho." Sabay kalabit ng gatilyo. Panoorin natin. May iba ho bang guard na nasa loob ng building? Wala na po. Ibig sabihin kayong dalawa lang po ni Ortega ang duty nung umagang iyon. 4 po kami, 5 po kami. Yung iba, pinapis the wall na din. San pong banda pina-face the wall yung tatlo? Yung sa harap ng lobby ng building po. Nasa harap ng lobby ng building. Sino po itong tatlo na pina-face the wall sa harap ng lobby ng building? Sina Roderick Prado, si Roger Rasaga, at si Ronelo Padilla po, Mr. Chair. Simula po dito sa lobby ng building kung saan nag-face the wall itong tatlo niyong kasama. Gaano po sila kalayo sa selda ni Mayor Espinosa? Siguro may mga 10 meters lang po. 10 meters. Doon ho ba sa kanilang kinatatayuan ay kita ho ba nila kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Hindi po, Mr. Chair. Bakit po hindi? Yung building namin ay elevated po yun. Tapos, doon lang sila sa baba, naka-piece the wall din. Nasa taas po yung selda at nasa baba itong tatlong jail guards. Yes po, Mr. Chair. At yun po ang dahilan kung bakit hindi nila kita ang loob ng selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Simula po sa lobby, kung saan pina-face the wall yung tatlo, saan po sunod na nagtungo itong mga sinasabi niyong CIDG? Makiat na po sila doon sa elevated namin building. Umakyat na po sila sa elevated area. Yes. Saan po sila nagtungo? Hindi ko na rin alam kasi nasa kami nakaluhod lang din po kami. Wala po bang susi na hiningi sa inyo para magamit doon sa pag-akyat nila sa elevated area? Meron din po Saan po nanggaling yung susi? sa gabi po, ako na po ang may hawak ng lahat ng susi. Sa mga silda, sa lahat ng gate. Ako na Kinuha po ba nila sa inyo itong susi ng mga seldang binabanggit nyo? Yes po. Kailan po nila ito kinuha? Noong nakaluhod na po ako. Nung nakaluhod kayo sa perimeter. Yes, Mr. Chair. In other words, dahil sa susing kinuha sa inyo, nakapasok sila sa elevated area, ilang susi ho ba ang kailangan nilang buksan bago nila maabot at matukoy ang kinaroroonan ni Mayor Espinosa? Yung susi na hawak ko, Mr. Chair, is isang kumpol yun ng mga susi, lahat ng susi doon sa
mga silda namin. Ilang susi po ang kailangan nilang buksan upang makarating sila kay Mayor Espinosa? Isang susi lang ho ba yun? Pag akyat ho ba ng elevated area, ando na po ba yung selda ni Mayor Espinosa? Hindi pa po. Ilan pong pinto o susi ang kailangan buksan? Dalawa lang po. Dalawa lang. Tama po bang yung una ay main gate at yung pangalawa ay mismong selda na? Hindi pa. Hindi pa Hindi po. pa. Yung So isa- alin po yung una nilang bubuksan? Yung isa po, nabanggit kanina, yung sa perimeter fence na kandado. Nasa loob na sala. po sila ng building. Yes Pagdating po nila sa loob ng building, ilang pinto pa po ang kailangan buksan? Dalawa. Dalawa. Alin po yung unang pinto? Ang tinawag naming main gate. Main gate. Alin po yung pangalawa? Yung sa gate number 2. Gate number 2. Ano po itong gate number 2? Ito po yung gate. Kung mabuksan, tuloy-tuloy na yung para doon sa mga silda. Pag nabuksan po yung gate number 2, mapapasok na po nila lahat ng selda? Hindi pa po kasi yung silda may kanya-kanya pong kandado yun. Sino pong may hawak ng kandado nung kanya-kanyang selda? Ang susi po na sa akin basta sa gabi na. Kasama po ba yun dun sa susing kinuha nila sa inyo? Yes po, Mr. Chair. Sa madalit sabi po, pagkabukas nila ng unang gate, nakabukas din sila ng pangalawang gate, at dahil kasama dun sa balumbo ng susi, ang susi ng selda ni Mayor Espinosa, ay kaya din nilang buksan ito. Tama po ba yun? Nangyari din po. Ano pong sunod na nangyari na naaalala nyo? Nang nakaluhod lang po kami, karinig na lang po kami ng putukan. Sabay-sabay. Ilang putukan po ba yung narinig nyo? Hindi ko po mabilang. Sabay-sabay lang po yun, Mr. Chair. Hindi nyo po mabilang. Ibig sabihin, sobrang dami po. Hindi po isa. Maari ho bang lampas sa 5? Yes, maaari po. Lampas ng 10? Sa inyo pong estimate, mga ilang putok po yung narinig nyo? Estimate lang po. Hindi ko po matansya, Your Honor. Pero posible ho bang mahigit sa 10? Hindi po, siguro. Mahigit sa 5 lang. Siguro. Naaalala nyo po ba kung sino ang mga kasama ni Mayor Espinosa sa kanyang selda? Wala ho siyang kasama, siya lang mag-isa sa kanyang selda, Your Honor. Mag-isa lamang po siya? Yes, Mr. Chair. Wala ho siyang kasamang ibang bilanggo? Sa silda 1, wala siyang kasama sa kanyang silda, Mr. Chair. Siya lang mag-isa. At yung pong seldang sinasabi niyong wala siyang kasama, yan po'y nakakandado, nakalak, di ho ba? Nakalak, Mr. Ibig Chair. sabihin po, wala hong makakapasok na iba na bilanggo kasi yung selda nila nakakandado din. Yes, Ganun Mr. po Chair. ba yun? Opo, Ang Mr. selda Chair. niyo po ba ay tigigisa lamang ng laman na preso? Hindi po. Yung kay Mayor Espinosa lang po, siya lang pong mag-isa. Yung kay Mayor Espinosa, isa lamang po ang laman. Mag-isa lamang po siya. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos niyo pong marinig yung mga putok, ano pong sunod na nangyari? Hindi po namin alam na dahil sa labas lang po kami. Naaalala niyo po ba kung paano lumabas itong mga pulis na sinasabi niyong pinwersa ang pagpasok sa Baybay Jail Facility?
paglabas ng building. Paano po kayo nakatayo doon sa pagkakaluhod nyo? Ilang oras po ba kayong nakaluhod doon? At kailan nyo po uli nakita itong mga pulis na pumasok doon sa building? Siguro mga 2 oras kami nakaluhod po. 2 oras po kayo nakaluhod, naka-face the wall, hindi po kayo gumagalaw. Yes po. Kahit paglingon, binabawalan po kami. May nakabantay ho ba sa inyo habang kayo naka-face the wall at nakaluhod? Opo, sa likuran namin. Habang nakabantay po sa inyo, ay may nakatutok din ho bang armas? Hindi po namin alam. Kasi nakapisdaw Hindi lang po kami. kayo lumilingon. Yes. Hindi po. Simula po dun sa pagkakaluhod nyong yon, nakarinig kayo ng putok, mga ilang oras ho ba o minuto bago sila lumabas dun sa perimeter na binabanggit nyo? Tagal-tagal din po. Gaano po katagal? Mga alas 11 ng umaga. Napakatagal po nito. 3 a.m. po sila pumasok, 11 a.m. po sila lumabas. Parang At ganun. simula- Pero hindi naman po silang sabay-sabay lumabas. Madam Chair. Anong oras po unang lumabas yung mga kasama nila? Hindi ko na po na alala. Hanggang anong oras po kayo nakaluhod at naka-face the wall? 2 oras po. 2 oras, ibig sabihin, alas 5 po ng umaga, pinatayo na kayo. Nilagyan lang po kami ng upuan, pinaupo lang po kami. Doon din ho ba sa perimeter kayo pinaupo? Yes, Madam Chair. Nalalaman niyo ho ba kung anong pangyayari sa loob habang kayo nakaupo doon sa malapit sa perimeter? Hindi po, kasi nasa labas lang po kami nakaluhod. Kailan niyo lamang po nalaman yung pangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Nang may inilabas na pong cadaver bag, Anong oras po nilabas yung cadaver bag? mga alas 8 siguro to. 8 a.m. Nalaman niyo po ba kaagad kung sino yung nasa cadaver bag? Yung unang cadaver bag na linabas po nila, malaman namin na si Mayor yun dahil yung mga kapamilya, nandoon na sa labas, nag-iiyakan. Ilan po bang cadaver bag itong tinutukoy nyo? 2. Sino naman po yung nasa pangalawang cadaver bag? Nalaman din po namin na si Raul Yap yun. At paano nyo po nalamang si Raul Yap yun? Mga sabi-sabi ng sa mga kasamaan din namin, ang mga bilanggo doon. Sabi nyo po kanina si Mayor Espinosa ay mag-isa lamang sa kanyang selda. Totoo po yun, Mr. Chair. Nasaan pong selda naroroon si Raul Yap? Nasa Silda City po, Mr. Gaano Chair. po ba kalayo ang selda ni Mayor Espinosa sa selda ni Raul Yap? Siguro mga 10 meters din po. 10 meters po ang layo. Yes po. Mayroon Mr. ho Chair. bang mga seldang nasa pagitan ng selda ni Mayor Espinosa at ni Raul Yap? Yes, Madam Chair. Ilang selda po ang nasa pagitan nila? Sunod-sunod yung silda namin. Mga adjacent Simula lang. po sa selda ni Mayor Espinosa hanggang kay Raul Yap, ilan po yung dadaanan na selda? 5. 5. 5 selda ang nasa gitna ng Yes. selda ni Mayor at ni Raul Yap. Yes, Ito Mr. ho Chair. bang 5 selda na nasa gitna nila ay mayroon ding mga laman na preso? Yes, Mr. Chair. Nalalaman niyo po ba kung bakit namatay
si Mayor Espinosa sa loob ng kanyang selda? Siguro yung pag narinig naming putok ng baril, yun na yun, yung dahilan. Kanina po tinanong ko kayo kung posible ba na may armas or baril si Mayor Espinosa during that time. Ano pong sagot nyo doon? Imposible po yun. Imposible. Bakit nyo po nasabing imposible? Kasi naggalugad po kami prior to the death of Mayor Espinosa. Kailan po kayo naggalugad bago itong pangyayari ng November 5, 2016? Yung October 30 po, October 2000 30. 2016. Ibig sabihin, may pagitan hong 5 araw, but nevertheless, sigurado kayo na walang armas si Mayor Espinosa during that time. Yes, Madam Chair. Sa inyo pong estimate, mga ilang pulis ho ba yung pumasok sa building? Hindi ko po Sabi nyo po kanina, 3 patrol car. hindi ko Lampas po ho ba ito ng 10? Pakiramdam ko lang po, marami sila. Pero hindi ko po nakita dahil naka-piece the wall po ako. Around 10. Posible ho ba? Hindi ko po matansya. Your Honor. Subalit nung sila ho'y lumabas, kayo nakaupo na sa gilid ng perimeter, siyempre nakikita nyo na po yung mga CIDGing lumalabas. Sa estimate nyo po, ilan po sila na lumabas galing sa building? Medyo marami din. Lampas ho ba ng 10? Siguro, Posibleng lampas Posible. ng 10. Posible ho kaya yung sinasabi ni Colonel Marcos na nanlaban si Mayor Espinosa sa mga CIDG? hindi ko po alam yun. Dahil sa labas lang po ako. Pero sinabi nyo po kanina, sigurado kayong walang armas at mag-isa lang si Mayor Espinosa. Yes. Sa sitwasyon ho bang yun, sa tingin nyo may kakayanang manlaban si Mayor Espinosa? Wala po. Ang pulis ay lampas ng 10. Si Mayor walang baril. Tapos mag-isa lang sa selda. May kakayanan ho bang manlaban si Mayor Espinosa sa sitwasyon na yon? Palagay ko wala. Walang kakayanan manlaban. Nalalaman niyo po ba ang dahilan kung bakit nila pinatay si Mayor Espinosa? Hindi po. Puntahan po natin si Raul Yap. Ang layo po ng selda niya mula sa selda ni Mayor Espinosa. Bakit po kaya si Raul Yap ay pinatay din nung gabing yon, umaga na yon? Hindi ko rin po alam. Nalalaman niyo po ba kung si Raul Yap ay armado nung umagang iyon? Hindi po. Paano po kayo nakasigurado na hindi siya armado? Ang dahil po dun sa galugad na ginawa namin po. Dahil sa galugad na ginawa ninyo. May kasama ho ba sa selda si Raul Yap? Meron po. Ilan po ba silang magkasama doon sa selda? May kasama po siyang 5. 5. Mga inmates. Naaalala niyo pa po ba ang pangalan nitong 5 ito? Hindi na po. Bakit po si Mayor Espinosa ay mag-isa, tapos si Raul Yap may kasamang 5? Ano pong dahilan? Hindi ko na rin po alam. Sa opisina lang po siguro yun, Kung may kasama po si Raul Yap na 5, bagaman siya hindi armado, posible ho kaya na si Raul Yap tinulungan nung 5 at nanlaban dun sa mga CIDG? Hindi po namin alam. Kasi nasa Tinanong niyo labas. po ba yung mga kasama niya sa selda? Doon sa naging pangyayari sa loob
ng selda kay Raul Yap? Hindi rin po. Magkakilala po ba si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Posible yun, Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam ay ano ho bang relasyon? Magkamag-anak ba? Malapit ba itong si Mayor Espinosa at si Raul Yap? Hindi ko po alam. Medyo nakakapagtaka ho dahil may pag-itang mga selda, nilampasan yung 5, tapos ayon sa inyo, dun sa dulo, pinatay si Raul Yap. Ano ho kayang paliwanag doon? Hindi ko po maipaliwanag, Mr. Chair. Kayo po ba'y naniniwala na itong mga CIDG ito ang pumatay kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap? Naniniwala po ba kayo? Eh wala naman pong ibang pumasok doon. Hindi ko po alam. Hindi nyo po masabi. Hindi ko po masabi. Bakit po? Posible ho bang may ibang nakapasok doon? Siguro po sila. Siyempre, makikita nyo po mula doon sa gate habang kayo naka-face the wall, at least mararamdaman nyo kung may iba pang pumasok. Meron ho ba? Bukod dito sa mga CIDG binabanggit nyo. Hindi ko alam kasi naka-face the wall po ako. Dahil naka-face the wall kayo. Pero sa pagkakaalam nyo po, ito lamang mga CIDG na to ang pumasok doon sa building at umakyat doon sa detention area. Posible po, Mr. Thank Chair. you po, Mr. Retana. I wish to raise questions to Don Palermo.